Babalik din sa Congress itong mga putang inang putok sa buho ng mga pumirmang ito kay VP Sara. Merong tendency ito si Bongbong Marcos talaga na maging diktador. Palala na ng palala ang tililing nitong tokmol na ito ng pagkabuang nito ni Bongbong Marcos. Hindi lang siya toxic eh. It's morbid. Lalagyan mo ng grade yung presidente na 1, ikaw ano grade mo? Magandang araw mga kaibigan. Nako, mainit itong pag-uusapan natin. Una na dito yung mga alipores ng mga Duterte. Pinalamon ng katotohanan. At pangalawa, talagang mababaliw di umano si VP Sara sa kanyang haharapin dahil sa mga umano'y nagawa niyang kabalbalan. Talagang doble dagok mga kaibigan. Abangan nyo po yan. Pero unahin po na natin to ha. Alam nyo po ba matapos pag-usapan ang nakakabaliw na balita na si VP Sara ay certified daw na baliw ayon mismo kay Montulpo. Abay to the rescue ang mga alipores ni Duterte at binaliktad pa nga ang issue dahil si Pangulong Marcos daw ang totoong baliw. Huwag nyo na pong iboboto yung mga congressman na yan kasi pointless na maiboboto natin itong 10 kandidato natin sa PDP. Pero babalik din sa Congress itong mga putang inang putok sa buho ng mga pumirmang ito kay VP Sara para sa impeachment ni VP Sara. Okay? Nako po. Napakatanga naman po no kung ang batayan lang ng pagpili nyo ay dahil lang sa binoto si VP Sara para ma-impeach. Nako, medyo ano yan, delikado yan pag ganyan ang pagpili natin mga kaibigan ha. So si Chua, sila Abante, yan sila yung kamukha ni Kohol na mga congressman dyan sa Maynila, huwag nyo nang iboto yan. Kailangan natin maging balanse. Kailangan maging independent ang Congress at ang Senate. Kailangan hindi sila naiimpluwensyahan ng mga desisyon ng Malacanang. Kasi merong tendency ito si Bongbong Marcos talaga na maging diktador. Itong huling 3 taon, parang sa nakikita ko, parang palala na ng palala ang tililing nitong tokmol na ito. Kaya nga kailangan matibay ang Senado at ang Kongreso na harangin yung mga posibilidad ng pagkabuang nito ni Bongbong Marcos. Okay? Grabe no. Ito yung problema eh. Puro kasi kayo assumption. Samantalang yung kay Sara, nangyari na. Ginawa na. May mga ebidensya. Tapos pilit nyong nililihis. Siyempre, ang totoong issue. Sasabihin nyo pa si Pangulong Marcos ang tililing. Eto, saang banda. Kung ang basis nyo lang ay baka parang maging diktador. Di ba mga kaibigan? Ulitin ko, si VP Sara, nagawa niya na lahat. Harap-harapan. Di ba? Yung pagbabanta, pagmumura, at kung ano-ano pa. Kasama na dyan ha, yung mga kapatid niya. Tapos sasabihin nyo, mas baliw pa ang Pangulo. Diba? Grabe din eh no? Pero ito mga kaibigan, isang political analyst, si Sir Ronald Llamas. Pakinggan nyo kung anong tingin niya kay Sara. Halos tugma sa mga sinasabi natin patungkol kay VP Sara. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din mga kaibigan at subscribe na po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Eto po ha, pakinggan po ninyo. Entitled mula dun sa Tambaluslos incident hanggang dun sa tinanggal yung kanyang confidential at intelligence fund in the hundreds of millions. Ang sabi niya, ang mga nagtanggal ay hindi sang-ayon sa kapayapaan ng bansa dahil gagamitin daw niya yon para sa kapayapaan. Ikatlo, yung kanyang mga atake no, na sa lahat ng kanyang mga kalaban dito sa budget. Pero ngayon lang ako nakakita na pinapatanggal mo yung presiding officer sa budget hearing. Okay. So hindi bago ito. Yung sinasabi niya na yung kanyang 500 million na security, 500 security force, tinanggalan ng 100. Ang natira 400, galit na galit siya. Makikita mo yung height of entitlement eh. 'Di ba? Yung ganoon. Kaya hindi bago yung bahagi ng sinabi niya. Ang bago rito, yung lumampas ka na sa limit of what is proper or even improper. Yung sasabihin mo na huhukayin mo yung bangkay at itatapon mo sa West Philippine Sea. Yung sasabihin mo na ikaw ay sinisipon lamang pero hindi ka nagko-cocaine 2-3 times. Tapos yung sabi mo BS for 5 times. So, tapos yung pamumugot ka ng ulo. My 40 years in politics, ngayon ako nakakita ng ganito. Na ganitong klaseng, hindi lang siya toxic eh. It's morbid. Medyo morbid yung atake mo. Grabe no. Totoo naman eh.
Kaibigan, yung morbid, hindi lang yun yung medyo bloody. Ano rin kumbaga, kung sa attitude yan is parang may unhealthy mental state, di ba? Parang ganun. Yung sinasabi nga ni Tulfo, di ba, na baliw daw si Sara. Parang ganun kasi nga, hindi na normal eh. Ikaw ba naman, vice presidente? Tapos ganyan yung lumalabas sa bunganga mo patungkol sa ating Pangulo. Di ba? Hindi na ho normal yan. Tingnan nyo, sabi ni Sir Ronald Llamas, sa 40 years niya, no, sa experience niya, sa politika, first time, kay Sara lang niya, napakinggan lahat yan. Duterte eh. Ano pa nga ba? Tapos very personal na. Okay lang naman yung bumanat ka, di ba? Okay lang naman yung bumanat ka. Pero ibig sabihin, babanat ka, pero ikaw rin ay may problema. Sabi nga ng lolo ko, huwag ka masyadong babanat kung meron ka rin multa sa mata. Ibig sabihin, lalagyan mo ng grade yung presidente na 1, ikaw ano grade mo? Pero even during the past 80 years, yung may limits yan eh. May kaunting element ng hiya. Meron kang hindi pwedeng gawin. Halimbawa, ngayon lang ako nakakita na balak mo i-desecrate ang bangkay ng isang ama, ng isang presidente. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Tapos may halo pa, napupugutan mo ng ulo yung presidente. Meron tayong concept ng hiya. No? Medyo lumampas siya ron eh. No? Lumampas siya sa concept na yon. At alam na natin, inuulit ko, meron naman siyang sense of entitlement, pero sumobra. No, yung dati na beast mode ng kanyang tatay na medyo effective. Sabi nila, yung beast mode na yan ay authenticity. Hindi na uubra ngayon eh. Yung beast mode mo ay nagkokos ng iyong unraveling. Sabi ng kanyang kaalyado, damage control daw. Dahil marami ng banat sa kanila. Yung Quadcom, yung Senate hearing, yung kanilang mga malalapit sa kanila na kapulisan na nagka-testify ngayon laban sa kanila. So, para baguhin mo yung narrative, para baguhin mo yung kwento, ay itaob mo yung lamesa. Ang problema, hindi na effective yon. Lalo na sa panahon ngayon ng social media. Bawat salita mo, bawat punctuation mark, lumalabas eh. Kaya hindi niya maiwasan yon. At yun yung nangyari. Imbis na damage control, naging damaging. Imbis na method in the madness, ang nakita lang natin ay madness. No? Kaya mismo yung kanyang mga supporters, nahihirapan siyang depensahan. Binabasa ko yung mga comments eh. Sa lahat ng mga platforms, 95, 98% all negative. Dahil paano mo didepensahan yung ganong klaseng atake? No? Kaya medyo mahirap yung kanyang sitwasyon ngayon. Tingin ko patuloy siya mag-unravel. Tingin ko malaking bahagi nito, hindi lamang strategy or tactics or calculation. Malaking bahagi nito ay yung kanyang katauhan. At nakikita natin ngayon for all the world to see yung ganong klaseng katauhan. Maraming salamat Sir Ronald Llamas sa napakagandang insight po ninyo patungkol nga dito kay Inday Sara sa kanyang mga pinaggagawa na di umano yung mga kabalbalan, no, at mga kabastusan na lumalabas sa kanyang bunganga. Well, eto mga kaibigan, yung sinasabi natin, doble dagok. Bakit? Alam nyo kasi, pinagkakalat ngayon ng mga supporters, no, ng mga Duterte na hindi na matutuloy ang impeachment trial. Bakit? Dahil daw may mga kaso, no, na i-file sa DOJ. Kumbaga magkakaroon daw ng conflict. So either of two ay hindi matutuloy at mas matindi daw na hindi matutuloy ang impeachment dahil daw sure naman na mananalo na si Sara Duterte doon dahil nga dumadami yung mga senador na gusto siyang hindi i-impeach, no? At walang conviction na mangyayari. Pero ito mga kaibigan, totoo ba yung mga ipinapakalat ngayon ng mga alipores ni Duterte? Ito, pakinggan natin kay Attorney Bukoy, courtesy kay Attorney Bukoy at saka sa DZBB. Ito mga kaibigan. Wala pong conflict yan. Kasi yung ang isinampaho ng NBI laban sa pangalawang Pangulo ay inciting to sedition or pag-uudyok na mag-aklas. Okay? And grave threat. Yung malubhang pagbabanta o pananakot. Ngayon po, under the revised penal code po yung sedition, pati yung grave threat, samantalang yun ay kriminal, no? Kasong kriminal. Samantalang dito po sa impeachment, ito po ay base sa ating konstitusyon as grounds for impeachment, yung sedition, no? Ngayon po, ang ating impeachment ay categorized as sui generis or a class of its own. Pwede pong magsabayan, wala pong conflict yan. Malinaw mga kaibigan ha. Pwedeng magsabay. Hindi conflict.
Kabaligtaran na naman sa mga pinapakalat ng mga supporter ng mga Duterte, lalo na yung mga alipores nila kung ano-anong pinagkakalat, no? Talagang paasa kayo yung budol. Yung dahil ho ang penalty, ang parusa, kung makonvict ho dun sa reklamo ng NBI, ay parusang pagkakulong at saka fine, samantalang dito Okay. So, Mga kaibigan, di ba? Walang conflict doon. Tsaka ito nga yung sinasabi natin. Ito yung pilit nilang nililihis. Yung doble dagok talaga. Isipin ninyo kung yung mga kaso at reklamo na yan, ay nagkaroon ng guilty verdict, nagkaroon ng conviction, si Sara sa impeachment niya, no, sa trial, hindi lang siya mawawalan ng pwesto. Pag nagkaroon ng guilty verdict sa DOJ, kulong siya. kung walang magiging conflict, hindi naman kaya parang magkaroon ito ng contest kung sakasakaling kainitan na ng pag-try o pagdinig ng DOJ, magsimula yung impeachment, baka naman kung mapuputol naman, mapopostpone yan, mas malamang siguro, hindi na lang din ang impeachment. Pwede ba yung ganun, attorney? hindi po, wala humaantala sa dalawang proseso. Okay. Dahil So pwede sabay yun, po yan, habang dinidinig ang impeachment, pwede rin sinasagot niya yung asunto sa kanya sa DOJ. tama po yan. Pwede po yung sabay, simultaneous. Hindi humaantala ang isa ng kabila. Oo. Kasi sabi niyo nga kanina, commitment niyan sa taong bayan. Correct. Pag-alis sa pwesto at Disqualify. Oo, at Perpetual disqualification from holding public office. at yung pagtugon sa kriminal na aspeto o criminal aspect ng kanyang ginawa, yung kanyang Hiwalay po yun. Yan akusasyon. po yung kaso yan po ang kaso sa DOJ. Okay, so pwedeng kasi kaya ako natanong yan, kaya yan din siguro ang katanungan ng ina sa ating mga kababayan, baka naman pag nagsimula ang kasi naman ang impeachment, nabalitaan niyo ba yun? Ayan mga kaibigan, na nasagot na yung mga pinapakalat ng mga alipores ni Duterte na sinasabi na posibleng hindi na matuloy itong impeachment trial dahil nga dito sa mga kaso sa DOJ. Pero hindi ho, ayan na, walang conflict, pwedeng magsabay. Siyempre mga kaibigan, isipin nyo naman kung, imagine kung yung impeachment trial lang yung matutuloy. O for example, na-convict, no? Itong si Sara Duterte, mawawala siya sa pwesto. So hindi na siya makakatakbo for life. Pero mga kaibigan, libreng-libre naman siya, 'di ba? Pwede naman siya mag-travel for life din, 'di ba? Travel siya, parang walang nangyari, parang wala siyang di umanong ninakaw at kung ano pang mga kabalbalan na ginawa. Kaya nga nag-file ang NBI sa mga ginawa niya . Dahil totoo naman, may mga basis na pagbabanta sa ating Pangulo. At syempre, kung magkakatotoo yan, at di ba mas maganda? Tanggalan siya sa pwesto, hindi na siya makakatakbo. At the same time, posible pa siyang makulong. O, di ba? Impeachment naman kasi. Bakit kasi dinili? May dahilan ho dyan, parang- may sariling dahilan ho dyan ang ating Senate President na inilahad na hindi naman nagsasang-ayon ang mga Yung nga po kongresista. Oo. yung ganyang klase, yung ganyang issue, may pananaw sila, may pananaw ang iba. Sino ba dapat ang masusunod? Kasi kung ang masusunod ay Constitution, ang linaw naman ano yung word na yun, attorney, sa inyo na nga manggaling? Yung magsisimula, The trial should proceed forthwith Yeah, or Forthwith. forthwith. Ang linaw dun Kaso parang ang dami yatang ang daming pag-unawa ng iba dyan. So, salitang forthwith na yan, attorney Bukoy. Yes, ang sinabi po ni Senate President, forthwith means a reasonable time. Ang sabi po naman ng mga taga-usig, dapat agad-agad. Tama. Dahil yan sinabi ng konstitusyon. And base po sa mga desisyon na inilahad ng Supreme Court. May kanya-kanya po opinion yan. Pero sa ganang akin po, the more we delay the hearing or the impeachment proceedings, the more questions are raised about the impartiality of the Senate. So Na parang parang binibigyan pa nila ng panahon na makapaghanda ang inuusig na Vice Presidente. Tama. Di ba mga kaibigan, yan din yung sinasabi natin dati pa. Kaya sobrang pikon na pikon din ako kay Chis Escudero na nakaraan . Dahil talagang nagmumukhang defender ni ng mga Duterte . Di ba? Isipin niyo, forthwith na nga, nakalagay na doon, pero ang dami niyang mga reason, talagang dinelay. Pero ito, mapapansin ninyo, noong naaresto si Duterte, abay agad-agad na ikasa yung hearing patungkol nga dyan, di ba? Nagkaroon agad sila ng oras, di ba? Samantalang nung impeachment trial, wala daw oras, magbabakasyon,
eleksyon, magkakaroon daw sila ng mga kampanya. O, nakita nyo? Kung sino lang yung siniservisan nila. Samantalang, yun na nga, di ba? Yung kay Duterte, yung issue tungkol dun sa pag-aresto, pangunguna ni Amy Marcos, Bato, Cayetano, sino pa ba yung mga nandyan? Si Jinggoy, o di ba? Si Bongo. Di ba mga kaibigan? Anong sabi nila? Wala daw oras pagdating sa impeachment trial. Pero nung yung boss nila, abay, ang bilis, di ba? Andun lahat sa Senado. Diyos ko po, pinaglolo ko tayong lahat. Lalo na kayo ng mga supporters nila. Harap-harapan. Ang punto kasi, ang punto lang, kung ano yung tinatakda ng ating saligang batas, ng ating mga batas, dapat yung nasusunod. Hindi ho tayo magkatalo dyan dahil I agree. Okay, maraming salamat Attorney Bukoy sa pagliliwanag sa aming kaisipan at mga katanungan tungkol nga dito sa pinapakalat ng mga alipores ni Duterte na posible nga daw na hindi na matuloy itong impeachment trial. So ayan, malinaw mga kaibigan na hintayin na lang natin yung schedule, no, kung kailan magi-start yung trial dahil nga naman wala tayong magagawa, talagang na-delay na yan, nandyan na, pero ano pa nga ba, hintayin na lang natin. In the end, baka nga naman mas maganda pa yung magiging resulta ng lahat ng ito. Tulad nga ng sabi ni Attorney Bukoy, doble yung haharapin ngayon ni Sara. Sabay pa, kaya nga doble dagok, di ba mga kaibigan? At syempre, patuloy pa rin natin maririnig yung mga boses ng mga alipores ni Duterte kung saan halos tinitwist, binabaligtad, nililihes, at laging sinasabi na ang Pangulo ang may tililing. Samantalang, tanong na lang natin sa inyo mga kaibigan, sino nga ba ang totoong baliw? Okay? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan i-like at i-share ating mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.